Magandang araw po. Ako si Joseph Reveresa, mas kilala ninyo bilang Joref. Kasalukuyan naglilingkod bilang Community Service Pastor dito sa Without Walls Ministries. Ako rin po ay naka-assign sa Without Walls Ministries Bulihan at Without Walls Ministries Blessedville. Pareho pong nasa Cavite para ito'y pamunuan kasama si Pastor Patricio Bribucas. Mas kilala natin bilang Pastor Pat. Manalangin po tayo. Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, narito po kami ngayon, nagsusumamo sa inyo na kami ay inyong gagabayan sa araw na ito upang lubos pa naming maintindihan ang taas, lawak at lalim ng inyong dakilang pagmamahal sa amin. Salamat sa inyong kagandahang loob at napabilang kami sa inyong kaharian para pamunuan kami at ingatan. Salamat, Banal na Espiritu, na aming tagapagturo. Buksan mo po ang aming mga espiritual na mga mata, isipan, tenga at puso para matanggap ang mga butil na mga katotohanan pwede naming itago sa aming mga puso. Gawin mo pong matabang lupa ang aming mga puso para sa mas mayabong na pagtubo ng iyong salita na maitatanim dito. Naway ito ay magbubunga sa aming buhay at maibabahagi namin sa mga taong nakakahalubilo namin sa araw-araw. Muli ang papurit pasasalamat sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen at Amen. Hayaan niyong basahin ko sa inyo ang Revelations chapter 11 verse 15. Pagkatapos ay hinipan ng ikapitong anghel ang kanyang trompeta at sa langit ay may malalakas na tinig nagsabi, ang paghahari sa sanlibutan ay paghahari na ngayon ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo. Maghahari siya magpakailanman. At Revelations chapter 21 verses 1 to 3. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos. Gaya ng isang babaeng ikakasal, siya'y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono, tignan nyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan nila, bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. Purihin ang pagbasa ng salita ng Diyos. Nung natanggap ko ang preaching schedule mula kay Pastor Lito, agad nangusap sa akin ang Banal na Espiritu na balikan ko ang preaching ko noon patungkol sa kaharian ng Diyos. Hinahanap ko ito sa mga files ko, hinahanap ko ito sa mga hard drives, hinahanap ko ito sa computer, sa laptop, hindi ko po makita. Bilang muntik na nga akong sumuko Naisip ko na doon to sa laptop na nasira, so hindi ko na siya mababalikan. Pero sinubukan ko hanapin sa hard drive ng anak ko na nag-aaral sa UP Los Baños. At doon ko nakita yung folder na ito. And then nakita ko ron na serye pala yung ginawa ko noon na preaching patungkol sa kaharian ng Diyos. So bilang pagsunod sa pinaniniwalaan kong udyok ng Banal na Espiritu, babalikan ko ang preachings ko noon patungkol sa kaharian ng Diyos, pero gagamitan ko ng lente, ibang lente na pagtingin, gagamitin sa pagtingin sa sitwasyon natin ngayon na may pandemya. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa kaharian ng Diyos. Pero may tanong ano ba ang ibig sabihin ng kaharian o kingdom? Sa salita pa lang ng kaharian, ang kaharian ay may hari. Sa salitang kingdom, merong king. Okay? Malungkot po dahil bilang mga Pilipino, wala po tayong hari. Meron po tayong presidente at meron pong pinagkaiba yan. Next year, magkakaroon na naman po tayo ng eleksyon.
At mapapalitan na naman ng ating presidente dahil yan ang nakasulat o nakatala sa ating konstitusyon na every 6 years magpapalit tayo ng presidente. Ang hari po hindi ine-elect. Hindi ho siya pinapalitan. Napapalitan lang ho yan kapag may succession. Ibig sabihin, pinapasa yan sa lahi. Kaya napakahalaga sa kanila na meron silang anak na lalaki, ang hari. So, ang kaharian ay may hari. Ang hari ang kumakatawan sa isang kaharian. Nasa hari ang kapangyarihan. Sa hari nagmumula ang kapamahalaan. Ang salita ng hari ay di maaaring baliin. So, pag sinabi ang hari ang kumakatawan sa kaharian, again, ang Pilipinas, diyan may pagkakahawig. Dahil ang presidente, siya ang kumakatawan ng bansa. So, ang Presidente Duterte ngayon, siya ang kumakatawan sa Pilipinas bilang pinuno. Ang kapangyarihan, meron ng presidente, pero hindi niya na solo ang kapangyarihan. Dahil ito'y nahahati sa tatlo. So, doon na naman na iba, may pagkakaiba. Dahil meron tayong Senado, meron tayong Kongreso, meron tayong yung Supreme Court, meron tayong executive. So, meron tayong, so nahahati sa tatlo, the Congress, the executive, and the legislative or the Supreme Court. So, again, may pagkakaiba dahil ang hari, siya lang ang kumakatawan. Siya lang ang mga kapangyarihan. Sa kanya nagmumula ang kapangyarihan. Ang desisyon niya ng hari, walang pwedeng bumali. So, yun ang pagkakaiba kapag presidente. Ang desisyon ng Kongreso, ng Senado, pwedeng baliktarin. May veto powers po ang presidente. Ang desisyon ng presidente, maaari pa rin maharang. Pwede siyang kasuhan. Pwede siyang, after na termino siya, pwede siyang makulong. Tulad na nakita natin sa mga nakaraang mga presidente. So, ang kaharian ay may hari. Wala siyang presidente. Ang kaharian, isa pang requirement is may teritoryo. Okay? Ibig sabihin, ang hari, meron siyang sinasakupan. Hindi ka pwede magkaroon ng kingdom nang wala kang sinasakupan. Ang teritoryo ay ang sinasakupan ng kapangyarihan ng hari. Okay? So, hari ng Inglaterra or England or Great Britain. So, sila may hari. May reyna sila. Okay? Queen Elizabeth. Ang lahat ng nasa loob or nasasakupan ng teritoryong ito, mga yaman, at mga mamamayan nito ay pag-aari ng hari. Tayo mga Pilipino, hindi ho tayo pagmamay-ari ng ating presidente. Siya lang ang ating pinuno, pero hindi tayo pagmamay-ari ng presidente. In fact, ang bahay na kinatitirikan ang lupa na kinatitirikan ng bahay ko, hindi pwedeng ipamigay ng presidente. Pwera lang kung bibilin niya, pwera lang din kung ibebenta ko sa kanya. Pwera lang kung yun. So kung binenta ko sa kanya, binili niya, pwede niya ipamigay. Doon lang pwedeng maalis sa akin yung titulo ng aming bahay. May karapatan. Napakalakas ng karapatan ng mga mamamayan sa demokrasya na sinasabi natin. Pero kapag ikaw mamamayan ng isang kaharian, ibang usapan. Ibang usapan. Dahil ikaw ay pagmamay-ari ng hari. So, ang kaharian ay may hari. Ang kaharian ay may teritoryo. Sabi sa Psalms verse 24, chapter 1, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon ang may-ari si Yahweh, ang ating Panginoon. So napakalawak ng teritoryo ng ating Diyos. Ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, lahat ng nilikha niya, lahat ng nilalang na ginawa niya, ang langit at lupa, ang bituin, ang lahat
ng nakikita natin, na experience natin, lahat siya ang may pagmamay-ari. So, siya ay karapat-dapat na hari dahil meron siyang teritoryo, meron siyang sinasakupan. Ang kaharian ay may konstitusyon. Ano ba ang ibig sabihin ng konstitusyon? Okay, ang konstitusyon ay ang naisulat na pagkakasundo ng hari at ng mga nasasakupan niya. Hindi yan, kunyari ako yung hari. O sige, mag-agree tayo ha. Gusto ko sana walang magnanakaw. So sumagot sa mga tao, ay hindi, gusto namin magnakaw. O, sige. Pwede ba magnakaw ng konti lang? Oo, hindi ganun pag-uusap. Walang negotiation. Ang ibig sabihin po ng konstitusyon sa essence na ito is kung ano ang saloobin ng hari, yun ang susundin ng gustong maging mamamayan ng kahariang ito. Dahil tayo po may konstitusyon tayo, pero hindi siya, naiba rin siya sa kaharian. Bakit? Ang konstitusyon po natin, tayo ang bumoto, ang mga mamamayan, ang gumawa, ang mga mamamayan, ang nag-ratify, pinagbotohan yan sa isang plebisito, at so kumbaga, sa tao na naman nanggaling ang terms. Okay? Parang noon, bawal ang abortion, bawal ang paggamit ng dahas, bawal dati nga pwede mong paluin ng bata. Pero dahil sa Reproductive Act, sa Child Welfare Act, child abuse, mga ganyan, ang dami na bago sa batas. Ngayon, delikadong paluin mo ang anak mo para disiplinahin. Sa Amerika, dinedemanda ng mga bata ang kanilang mga magulang. Kaya walang magawa. Kaya mapapansin ninyo, kahit napapanood ninyo sa TV, maraming kabataan sa Amerika ang naliligaw ng landas. Dahil nawala ang pagdidisiplina, dahil pinagbawal sa batas. Tao ang gumawa niyan. Dahil meron silang sinusundan na kaisipan na, maganda yung magsaktan. Pwede mo naman kausapin lang. So, hindi nasunod ang mga alituntunin ng Biblia ng pagdidisiplina sa anak. So, nilalad ng konstitusyon ang mga karapatan ng isang mamamayan, ang kalooban ng hari para sa mga nasasakupan, at ang batayan ng pagmamalakad ng mga namumuno sa kaharian. So, again, ang basihan is ang kalooban ng hari. Hindi po yung kalooban ng taong bayan or hindi yung kalooban ng mga nasasakupan ng teritoryo ng kaharian ng hari. So, ang kaharian ay may hari. Ang kaharian ay may teritoryo. Ang kaharian ay may konstitusyon. Lahat yan may halaga lang kung ang kaharian ay may mamamayan. Diba? Hari ka, tapos wala kang mamamayan. Wala kang kaharian. Okay? Ang mamamayan ay ang mga nasasakupan ng kaharian ng hari. Hindi karapatan ang pagiging mamamayan, kundi isang pribilehiyong pinagkakaloob ng hari. Again, dito may pagkakaiba. Kasi ako bilang Pilipino ako dahil Pinoy ako dahil pinanganak akong Pinoy. Pinoy ang mga gulang ko. Dito ako sa Pilipinas pinanganak. So by birth and by blood, I am a Filipino. Okay. Sa kaharian, ito ay para maging kasapi ka, maging mamamayan ka ng kaharian ng hari, pribilehiyo. Hindi ko karapatan yun. Pinagkakaloob yan ng hari. So, ang pinakamahalagang obligasyon ko bilang mamamayan sa isang kaharian ay ang magpasakop sa hari. Ang maging tapat sa hari, ang lumakad ng ayon sa katuwiran, lumakad ayon sa kalooban o sa puso ng hari.
Sabi sa Matthew chapter 6 verse 33, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. So again, ang ating si Yahweh ay karapat-dapat na hari. Unang-una, ang pagmamay-ari niya ang mundo, ang daigdig, at lahat dito ay nasasakupan niya. Meron siyang mga mamamayan. Meron siyang konstitusyon na sinusunod, nakatala sa Biblia, nagsasaad ng kanyang kalooban. At kapag ikaw naman daw ay nagpasakop sa ating Diyos kay Yahweh, itong sabi niya, ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Okay? So ang kaharian ay may hari, may teritoryo, may konstitusyon, may mamamayan, at meron siyang batas. Okay? Iba pa pala yung konstitusyon, iba pa yung batas. Yung batas, ang nilalaman yan ng konstitusyon. So, doon mo makikita yung mga karapatan. Kung sa ng Pilipino, karapatan ko bilang Pilipino ang bumoto ng pinuno or kahit sino magsisilbi. Karapatan ko yon. Okay? Iba kapag meron kang hari. Dahil kapag may hari ka, ang batas ay nanggagaling sa hari at dapat sundin ng lahat. Okay? Ang batas din ang garantiya ng hari na matutupad ang kalooban niya. Suwayin mo yan, meron niyang katapat na kaparusahan. So sa aspetong ito, may pagkakahawig yan. Dahil kung meron tayong batas na nakasaad sa ating konstitusyon, ito ay dapat sundin. Kung hindi, meron siyang kaparusahan. So pareho. Sabi sa Psalms 138 verse 2, sa harap ng iyong templo ay yuyukod at gagalang, pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan, dahil sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikay tunay na dakila, pati ang iyong kautusan. Yung kautusan niya, yan yung mga yan yung mga batas. Verse 3. Noong ako'y tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. So, kapag ikaw dumaing, kapag ikaw ay tumawag sa hari, pakikinggan ka niya. Sa ating demokrasya, meron po tayong prosesong sinusunod na napakahaba. Bago ka pa makapagreklamo, dadaan ka pa sa barangay. May 3 hearing pa yan bago ka mabigyan ng Certificate to File Action, CFA. Okay? Ngayon, minsan pwede ka na mag-direct filing. Pero kadalasan idadaan ka muna sa barangay. So umaangat, dadaan ka sa isang mahabang proseso at magastos. Ito, dinudulong ka kapag meron kang hari, idudulong mo kaagad. Dinadala agad sa hari ang sitwasyon at sasabihin ng hari, ito ang hatol. Okay, ang kaharian ay may hari, ang kaharian may teritoryo, meron siyang konstitusyon, meron siyang mamamayan, meron siyang batas. Okay? Ang kaharian ay may biyayang kalakip sa kanyang mga mamamayan. Hindi yan basta-basta kaharian lang, okay na. Hindi, meron siyang biyayang kalakip kapag ikaw ay mamamayan ng isang kaharian. Sabi ka nga kanina, isang pribilehiyo ang maging isang mamamayan sa isang kaharian. Privilege siya. Okay? Ang pagmamay-ari ng hari ay pwede niya ipamahagi kahit kanino man. Kunyari, gumawa ka ng pabor sa hari. Pag sinabi ng hari, kung sino man ang makakagawa nitong pinagagawa ko, bibigyan ko ng lupa. Kung sino man makatalo sa kalabang ito, mapapang-asawa ang anak ko.
Kung sino man ang sa iyo na ito, pwedeng gawin ng hari yon, hindi pwedeng gawin ng presidente. Again, merong pagkakaiba. Malungkot dahil apektado ang pagtingin natin sa Diyos dahil siya ang hari ng mga hari, apektado siya dahil sa perception natin or sa kaalaman natin or sa experience natin ng pagkakaroon ng presidente. Lalo na ang presidente na may karumihan ang bibig, may pagkabargas sa kilos, na apektuhan ang pagtingin natin sa Diyos. Tulad ng naapektuhan din naman ng ang pakikitungo natin sa Ama sa langit dahil sa pakikitungo natin sa Ama sa lupa. Ito maganda. Tungkulin ng hari ang alagaan, protektahan at ingatan ang lahat ng nasasakupan niya. So walang pwedeng tumungtong sa teritoryo ng hari nang walang pahintulot sa hari. Walang pwedeng kumuha ng kahit anong bagay, maliit man o malaki, dahil lahat ng bagay sa teritoryo ng kaharian ng hari ay pagmamay-ari ng hari. Hindi ka pwedeng, kunyari, doon ka sa kabilang kaharian, hindi ka pwedeng pumasok sa kaharian ng hari ng katabi mong kaharian, kukuha ka ng asawa. Hindi pwede. Hindi siya ganun kasimple. Hindi ka pwedeng, akin na to, gera yan. Dahil poprotektahan ng hari ang teritoryo niya. Poprotektahan ng hari ang mga mamamayan niya. Poprotektahan ng hari ang pagkain ng mga mamayan niya. Poprotektahan ng hari ang mga ang lahat ng kinasasakupan niya. So ang kaharian ay may tama at katanggap-tanggap na pamumuhay. Anong ibig sabihin nun? Kapag ang mamamayan ka ng isang kaharian, maayos ang pakikitungo. Bakit? Merong pagkakapantay-pantay. Hindi ko sinasabing pantay lahat, walang mahirap, walang mayaman. Meron pa rin. Meron pa ring mayaman, meron pa ring mahirap. Pero responsibilidad dahil kargo ka ng hari, hindi ka magugutom. Kung magutom ka man sandali lang, kung magugutom ka, karamihan sa inyo magugutom. Ibig sabihin, merong tagtuyot na or El Nino or La Nina, nagkaroon ng baha na nasira yung kainin nyo, doon lang kayo magugutom or doon lang kayo magkakaroon ng kahirapan. Nagtutulungan dahil pagmamay-ari ng hari ang buong kaharian. Kung kunyari sa isang parte ng kanyang teritoryo, merong gutom, pwede siyang kumuha ng pagkain dito at ilagdalhin doon. Kung merong gera sa isang parte ng kanyang kaharian, pwede siyang kumuha ng tao dito, dali ng mga sundalo para labanan ng kalaban doon. Kung kailangan nila ng mga barko, kailangan nila ng mga gamit, pwede silang kumuha sa gubat ng mga kahoy na pwedeng gamitin na panggawa ng barko. Dahil ito ay pagmamay-ari ng hari. Simple lang. Utos lang na magagaling sa kanya. Matutupad na yan. Sa isang kaharian, may particular na suotin, paggalang. Kunyari, pag dumaan ng hari, lumuluhod, binababa ang tingin, hindi mo tinititigan ng diretso ang may ginagawa pag dumadaan ng hari. Okay? Hindi ka basta-basta pwedeng humawak sa hari. Hindi mo pwedeng basta-basta pumunta sa kusina at ipagluto siya. Hindi pwede yon. Doon may pagkakahawig sa presidente. Dahil ganun din naman sa presidente, hindi ka pwedeng basta-basta papasok sa Malacanang, dito ako para ipagluto ang presidente. Hindi ho pwede kasi baka lasunin mo eh. So, hindi rin pwedeng may parade, tapos papasok ka sa kordon. Teka, gusto kong makamaya ng presidente. Bakit? Hindi ka kilala eh. Hindi rin pwede na pupunta ka sa Malacanang. Tapos sabihin mo, iniintay ako ni presidente. Kaibigan ko siya.
Hindi naman maniniwala sa'yo. Diba? So, pwera lang kung lumabas ang presidente. Kanina pa kita hinihintay. Halika na, Joreb. Ibang usapan yon. Kilala ka ng presidente. Pero sa kaharian, imagine mo, kilala ka ng hari. Dahil mamamayan ka niya. Saka ang kaharian ay may sandatahang lakas. Yan. Meron siyang mga sundalo, may mga kawal siya, sandatahang lakas or armed forces. Yan. Ang mga mamamayan ay di lumalaban sa gera, mga kawal lamang. So teka, kung mamamayan ako, tas sundalo ako, paano ko sinabi hindi lumalaban? Ganito. Basahin natin sa Biblia. Sabi sa Psalm 78 verse 49, sa ganito ay nadama ang matinding puot ng Diyos, kaya sila ay winasak sa sama ng kanyang loob. Mga anghel ang gumanap ng parusang sunod-sunod. Ang matinding galit ng Diyos hindi niya pinigilan. Yaong naging wakas nila'y humantong sa kamatayan dahilan sa isang salot. Buhay nila ay pumanaw. Kung paanong ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganoon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. So doon makikita mo, hindi mamamayan ang tinutukoy dito na may sandatahang lakas ang kaharian. Tayo sa demokrasya, meron tayong army, meron tayong Armed Forces of the Philippines, meron tayong Navy, meron tayong Army, meron tayong Air Force. Bukod pa dyan, meron tayong PNP. Bukod pa dyan, meron pa tayong mga barangay. May kapitan, may tanod. Okay? Meron pa nga, may mga security guard pa. Lahat yan, sa kaharian ng Diyos, lahat yan mamamayan. Lahat yan mamamayan. At hindi sila lumalaban sa gera. Dahil sa kaharian ng Diyos, yung mga anghel niya ang nauuna. Oo, sa physical, nagkakaroon din ng gera. Sa physical, may labanan. Pero sa spiritual, mas matindi ang labanan. So, dadating ang panahon na kapag nakaupo na sa trono, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, ang sinabi sa salitaan ng Diyos, ang mga anghel niya lilipulin, iipunin, kukunin ang mga masasamang tao at isasama sa kaparusahan ng nagbabagang apoy. Ang kaharian ay may kaba ng bayan. Diba? Kompleto ka, may teritoryo ka, may hari, may teritoryo, may konstitusyon, may mamamayan, may batas, may ano pa ba? May sandatahang lakas, may kaba ng bayan, may pera. Okay? Ang mga mamamayan ay may pantay-pantay na karapatan at parte sa kayamanan ng kaharian. So ito yung sinasabi ko kanina. Oo, meron pa rin namang mayaman at mahirap, pero walang gutom. Kasi pantay-pantay na ikinakalat ang yaman. Kumbaga kahit yung mga mayaman, binabahagi nila yung kung ano ang meron sila. Kalooban ng hari kasi ang mapaligaya ang kanyang mamamayan. Ang hari natin, ang hari ng mga hari, kalooban niya na siguraduhin na mapaligaya ang kanyang mga mamamayan. Yun ang puso niya. Sabi sa Luke chapter 12 verses 22 to 24, sinabi pa ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong buhay, sa inyong kakainin o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan.
sapagkat ang buhay ay higit pa kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit. Tignan nyo ang mga uwak. Hindi sila nagtatanim ni umaani man lang. Wala rin silang imbakan o kamalig, ngunit pinapakain sila ng Diyos. Higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Subalit, bigyang halaga ninyo ng higit sa lahat ang kaharian ng Diyos at ibibigay niya sa inyo ang mga bagay na ito. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Hindi mo nga kailangang magmakaawa. Sabi nga, diba, once I was young, but now I am old, but I have never seen the righteous forsaken, nor his children begging bread. Hindi mo kailangan magmakaawa. Hindi mo kailangan maglimos kapag ikaw ay mamamayan ng kaharian ng Diyos. Dahil siya ang kalooban niya na mapaligaya ka. Kalooban niya na mapasaya ka. Kalooban ng Ama ang magkaroon ka ng kapayapaan sa iyong buhay. Huwag kang araw mabalisa. Yung sinasabing pagpapantay-pantay, provided lahat ng pangangailangan ninyo. Ano ba ang kailangan mo, pangangailangan mo? Okay, ang kaharian ay may kulturang umiiral. Ano ba ibig sabihin ng kulturang umiiral? Ang kultura kasi ang mga katangian ng isang kaharian na nagtatangi dito mula sa ibang kaharian. Okay. May mga palabas noon, Game of Thrones, may mga kaharian doon na talaga namang war freak. Ang hilig makipag-away, ang hilig manggulo, ang hilig manakop, ang hilig pumatay. Okay? May mga kaharian naman na nagpapalaya ng mga alipin. May mga kaharian naman na gusto ng matuwid na pamamalakad. May mga kaharian na nililipo lahat ng malulupit na amo. Okay? So doon yung pagkakaiba. So may mga kaharian na may mga kulturang hindi maganda, may mga kulturang maganda. Sa kaharian ng Diyos, ang kultura diyan ay matuwid na kultura. Kultura ng katuwiran. Okay? Yun ang magpapakita na iba ang kaharian ng Diyos sa ibang kaharian. Makikita kasi dyan sa kaharian, sa kultura ng kaharian, ang puso ng hari. Kunya ang hari natin mapagmahal. So makikita yan sa kultura ng hari. Ibig sabihin, ang mga mamamayan niya nagmamahalan. Umiiral dyan iiral dyan ang damdamin ng Ama na generous siya or mapagbigay siya. Iiral dyan ang Ama na nag-iingat. So magiging maingat din ng mga tao, poprotektahan nila ang isa't isa. Poprotektahan nila ang hari. Ayaw nila madudungisan ang hari. Kahit pangalan ng hari. Sa Acts chapter 4 verse 32, nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Taglay ng dakilang kapangyarihan ang mga apostol ay patuloy na magpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at ang masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. Walang kinakapos sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kani-kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay ipinagkakatiwala nila sa mga apostol. Ipinamamahagi naman iyon ayon sa pangangailangan ng bawat isa. So, di ba napakaganda nun sa Book of Acts kung paano yung mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, mga kasapi sa kaharian ng Diyos or mga mamamayan ng kaharian ng Diyos, binibenta nila yung ari-arian nila at pinag-iisa.
Kaya nga sinasabi ko sa inyo, walang mahirap sa kaharian. Yan ang isang kultura na napakaganda kapag ikaw ay mamamayan ng kaharian ng Diyos. Hindi mo aariin na sa iyo lamang ang iyong pag-aari. Babahagi mo yan sa mga nangangailangan, sa mga kapatid mo sa pananampalataya. Okay. So, babalikan ko na isa-isahin ko. Baka may nakalimutan kasi ako eh. Ang kaharian ay may hari. Ang kaharian ay may teritoryo. Ang kaharian ay may konstitusyon. Ang kaharian ay may mamamayan. Ang kaharian ay may batas. Ang kaharian ay may biyayang kalakip sa mga mamamayan. Ang kaharian ay may tama at katanggap na pamumuhay. Ang kaharian ay may sandataang lakas. Ang kaharian ay may kaba ng bayan. Ang kaharian ay may kulturang umiiral. Yan. So, yun. So, 9 na aspeto ng kaharian ang dapat na mamalagi sa kaharian ng Diyos. Yan, hindi natin nakikita lahat yan sa form of government that we have. Kasi presidential yung sa atin. Nakita natin ngayon kung ano yung may pagkakahawig, ano rin ang pinagkakaiba-iba. So, ano ba yung ma-apply natin dito? Ngayon, ngayong pandemya, kulang po ang budget natin. Kulang ang pondo ng gobyerno natin para sa vaccines. Tapos, may booster pa. Hindi pa nga nababakunahan lahat, pinoproblema na natin yung mga susunod, yung mga booster shots. Kulang ang ano natin, sandatahang lakas natin laban sa China. Wala ho tayong gamit panlaban sa kanila. Ano pa? May kulturang umiiral ng korupsyon sa Pilipinas. Okay? Sinisikap ng ibang ahensya ng gobyerno na malinis, pero napakahirap. Okay? Napakaraming presidente ng Pilipinas. Napakarami. Lahat alam kung anong gagawin. Lahat may opinyon. Lahat tama. Walang mali. Wala ring natatalo sa eleksyon. Lahat nadadaya. Yan ang kultura po ng Pilipinas sa ngayon. Diba napakaganda kung ang buong Pilipinas ay magpapasakop sa Diyos. Ang responsibilidad na yan ay nasa atin po nakaatang bilang mga mamamayan ng kaharian ng Diyos. Sa susunod naman po, again, this will be the second part of my series. Pero gusto kong malaman yung mga life application. Ano bang maano natin dito sa napag-usapan natin? Una, ang kaharian ng Diyos ay totoo. Okay? Hindi siya hari. Ang si Yahweh ay hindi hari dahil trip niya. Hari siya dahil unang-una may teritoryo siya eh. Hari siya dahil may konstitusyon. Hari siya dahil meron siyang may batas. Hari siya dahil may mga mamamayan. May mga nagpapasakop sa kanya. Merong loyal at tapat sa kanya. May mga mamamayan na pinaglalaban at naninindigan kay Yahweh. May kultura. Merong kaba ng bayan. Merong sandatahang lakas. Merong umiiral na kagandahang asal, kagandahang pakikitungo, or mga ugaling maganda na nakikita sa lahat. Nakikita ang puso at damdamin at kalooban ng ating hari na si Yahweh. Okay? Totoo siyang ang kaharian ng Diyos ay totoo at ang ating hari ay totoo. Pangalawa, magpasakop ka
sa kapamahalaan ni Yahweh at siya ang mag-iingat at mag-aalaga sa inyo. Kasama po rito ang pagsunod sa ating gobyerno at sa namumuno sa atin. Dahil ang presidente, itinalaga rin naman yan ng ating Diyos. Sa panahon na yan, siya ang ipinili ng Diyos na umupo dyan. Sa totoo lang, mula nung nag-umpisa akong bumoto, mula nung bata, nung naging eligible ako, nung nag-18 ako, mula nung nag-umpisa akong bumoto, lahat ng eleksyon, bumoto ho ako. Never pang nanalo ang presidenteng binoto ko. Okay? At salamat sa Diyos dahil mas nakakaalam siya at alam niya kung sino ang itatalaga niya bilang presidente ng Pilipinas. Kaya maingat po ako. Maingat po akong magsabi ng kahit anong bagay laban sa mga namumuno sa atin. Dahil ayokong makita na kinakalaban ko na pala ang Diyos. Huwag kang lalabas sa teritoryo ni Yahweh. Lumabas ka sa teritoryo ni Yahweh, kalaban ang makakaharap mo. Kasi nag-aabang sa iyo ang kalaban ng ating pananampalataya. Naghihintay sa labas si Taning. Okay, mag-ingat po tayo. Huwag tayong lalabas sa kaharian o sa teritoryo ng ating Ama. Pag lumabas ka dyan, paano ka lalabas? Sige nga. Napag-isipan mong gumawa ng kasalanan, lumalabas ka sa teritoryo. Dahil ang kasalanan, lagi yan may kalakip na kabayaran. At alam po natin lahat yan, kamatayan. Hindi naman nabago yun eh. Nung tinanggap mo si Kristo, ang kamatayan pa rin. Kamatayan pa rin ang kabayaran ng kasalanan. Alamin ang konstitusyon at mga batas sa kaharian ng Diyos para hindi ka mapahamak. Pinagkaloob na po sa atin ng Ama ang salita niya, ang Biblia. Dahil nilalaman po ng Biblia ang konstitusyon at mga batas, andiyan na rin po ang kalooban ng Ama, nariyan na po ang puso ng Ama, nariyan na po ang instruction natin sa buhay, nariyan po nakasulat ang mga pribilehiyo bilang mamamayan. Nakasulat na rin dyan ang pribilehiyo ng pagiging anak ng Diyos. Nariyan na rin ho nakatala kung ano ang mga pangako niya. Ang makikita mo kung paanong kalooban ng Ama ang mapasaya ka. Kalooban ng Ama na sumagana ang buhay mo. Kalooban ng Ama na mawala ang sakit sa katawan mo. Kalooban ng Ama na mapabuti ka. Nariyan na po lahat. Nakasulat na, nakatala na. Nariyan na rin po sa konstitusyon at batas ang obligasyon ng ating hari na si Yahweh sa atin. Mamuhay ka ng ayon sa katanggap-tanggap na pamumuhay ayon sa kultura ng kaharian ng Diyos. So again, kung tinatawag natin ang ating mga sarili na mga Kristiyano, sumunod po tayo sa kultura ng Kristiyano. Again, hindi lang ho ito para sa inyo. Ito po ay unang tumitimo sa akin. Una po akong sinusugatan ng mga sinasabi ko. Dahil sa totoo ho, hindi natitisod pa rin ako madalas. So, pinipilit kong lumakad ng ayon sa katuwiran. Pinipilit kong maging katanggap-tanggap ang aking pamumuhay. Pinipilit kong tumulong sa kapwa. Pinipilit kong gawin ko ano ang tama. Pinipilit kong magbigay ng panahon sa aking kapwa, sa aking pamilya, sa ating simbahan, sa kapatiran. Pinipilit kong bigyan ng panahon lahat yan. Siyempre, pinipilit kong bigyan ng panahon ang ating Ama, ang ating Hari. Pinipilit kong sumunod sa kanyang kalooban para sa akin. Ayon sa pagtawag niya.
Madali ba? Hindi po. Pero, andiyan naman ang banal na spirito na ating magiging guide. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat. Salamat dahil kami po ay bahagi ng iyong kaharian. Kami po ay bahagi ng iyong kawan. Kami po ay bahagi, Panginoon, ng pamilya mo. Kami iyong mga anak rin. Salamat, Panginoon, dahil inobliga mo ang sarili mo na kami ay tulungan. Inobliga mo ang sarili mo dahil ikaw ang aming hari, ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming tagapagligtas, ikaw ang aming Panginoon. Inobliga mo ang sarili mo na kami ay ingatan. Kami ay alagaan at kami ay arugain. Salamat po. Tulungan niyo rin po kami. Salamat sa iyong sandataang lakas ang mga anghel na nag-iingat po sa amin. Panginoon, hiling po namin na kapag kami ay lumabas sa iyong teritoryo, hilain niyo po kami. Padala niyo po ang inyong mga anghel na ibalik kami sa iyong teritoryo. Panginoon, sa ngayon merong pandemya. Ikaw na rin po, Ama, bilang aming hari, ang mamuno at mag-ingat sa amin. Ikaw na rin po, Ama, may padating na eleksyon sa susunod na taon. Naniniwala kami na nasa puso mo na, alam mo na kung sino ang itatalaga mo bilang susunod na Pangulo. So hinihiling namin, Panginoon, na mabuo ang aming tiwala sa iyo. Na bilang mga mamamayan ng kaharian ng Diyos, buo ang aming tiwala sa iyo. Maging sensitibo kami sa bulong ng iyong banal na spirito. Maging nakatuon na aming tenga sa spiritual na tenga sa boses ng iyong banal na spirito. Hayaan mo, Ama, na ang aming puso ay maging sensitibo at bukas sa iyong salita. I-remind us always, Father God, ng iyong mga naitago naming mga salita mo para kami po'y hindi matisod. At kung matisod man kami, salamat, Panginoon, ikaw din ang aalalay at magbabangon sa amin, sa aming kinasasadlakan. Muli, ang papurit pasasalamat sa iyo lamang, Ama. Sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. God bless us all.